Muli magandang umaga po sa inyo lahat. Kayo po ba'y napagpala? At kapag po kayo nandito, automatic pinagpala po kayo. Kasi meron po tayong kalakasan na may enjoy po ang ating sarili sa Panginoon. At kung ano man po ang mga dapat gawin, meron pa po tayo time na binibigay ng Panginoon. So tayo po muli pag-aaral sa tamang Panginoon. At ang ating pagbabasahin, ito po ating favorite verse ng mga Kristyano. Ano yung favorite verse ng mga Kristyano? Ilang beses naman natin na-preach ito. So, marami na rin beses, pero kailangan po natin din balikan at bigyan po ng panibagong kapahayagan na galing sa Diyos. So, dito po sa John chapter 3, verse 16. Kaya po natin tumayo bilang pagkikigalan sa salita ng Diyos. Ganito po nakasaad, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumumpalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung po sa tanong Panginoon tayo pinag-manalangin. Huwag na muli sa oras po ito, aming pong hiling na kayo po inyong gabayan sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Aking pong dalangin, kayo pong mag-usap, magbigay ng karunungan, pangunawa sa iyong salita, Panginoon, sa puso't isipan ng bawat narito, ng bawat nakarinig, Panginoon, at aking pong hiling na gamitin po niyo ang likod na mahayagan niyo kalooban sa oras ito. Maraming po salamat, Ama. Ito po nga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Tayo po magkakapuna. So, napakasarap po bago magbigag-gulay-gulay po ang John 3:16. Sabi nga po, napakaraming mensahe pala na pwede po na meron nakapaloob sa John 3:16. Kasi nga po, sabi nga po ng Panginoon, ang salita ko ay buhay. Kaya nga po, kuminsan biglang may ibibigay Diyos. Nakakaiba. So dito po natin makapansin na the working of the Holy Trinity. Para bang, ano ba yung banal na yung Trinity? Kuminsan hindi natin masyado nakapansin kung gaano kahalaga ang Trinity. Pag-alam lang natin, doktrina ito yung Diyos. Pero lang po ba nyo, ang isang katotohanan na aking nakita noon pa na pinahayag ng Diyos, without that Trinity, there is no salvation. Kung hindi po Trinidad ang ating Diyos, wala po kaligtasan tayo. Kasi kung iisa lang, ang persona na hindi mo makita, na hindi kabanal, justisya, sino pwede mamagitan sa atin, sa Kanya? Kung meron man mamagitan, siguradong hindi po lahat pwede mailigtas. Mangilan-ngilan lang. Maaaring hindi mamagitan, pero limited ang kanyang magagawa kung tatanggapin man ng Diyos na buhay. Hindi po ito universal. Hindi po ito para sa lahat. Limited. At sino kaya mangangahas na gawin ito? At sino kaya magiging karapat-dapat? At marami pong bagay na hindi pwedeng gawin. Pero definitely, paano ka mamamagitan ang isang problema? Sino mamamagitan na walang kasalanan? Sino mamamagitan na walang kapintasan? Baka po siya nanginginig na sa takot sa harap ng Diyos na banal. Pero po dahil may Trinity tayo, ito po yung kaibahan ng Diyos natin. Meron Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya nga po dito sa ating binasa, sabi nga po dito nahahayag yung tatlong persona kung paano po sila kumilos sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi nga po, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Sino yung sinasabi ng Diyos diyan na unang-unang ibig niya sabihin? Ang Ama na siya umibig sa atin. Ano po? Yung pong pag-ibig ng Diyos sa mga dahil sa Kanya ano klaseng pag-ibig meron? Kung di-describe ko ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay yung katuwaan ng Diyos meron siya. Yung kanyang greatly paano ba sabihin sa English? Yung dakilang katuwaan ng Diyos, yung pleasure niya, the likeness niya sa atin, yung katuwaan niya. Itong meron ng Diyos sa atin. Kaya, dahil ang Diyos ay natutwagan sa kanyang pag-ibig,
Ito yung nangyari sa kanya. Ito yung nangyari ginawa ng Diyos. Pagkatapos ng dahil ang Diyos ay natutuwa, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sa kanya ay sumampalataya hindi mapahamak. Bakit? Kasi ang tao ay walang pupuntahan kundi kapahamakan. At anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Kristo ng kanyang sarili may bigay? That is the message of mercy. Ito yung kapahayagan ng kahabagan ng Diyos. Na ang tao dahil alam niya mapapahamak, walang pupuntahan. Kahabagan, instead na parusa, imbes na palo ang binigay ng Diyos. Kahabagan. At dahil sa kahabagan ng Diyos, may punto. Sabi nga kanina, naisip ko, dahil sa kahabagan ng Diyos, ang sarap pala ng kahabagan o yung mercy ay yung weakness. At ang weakness ay nagkangahulugan ng pagpapakumbaba ng may sakripisyo to the point of sacrificing oneself. Sa punto na ang sarili mo isasakripisyo mo para lamang magawa mo, maibigay mo ang kahabagan. Ano ba yung kahabagan? Kung tinignan natin, ano ba ibig sabihin kahabagan ng Diyos na binigay niya? Giving us the window of opportunity. Binibigay sa atin ang bintana, sabi nga ng oportunidad na tayo'y makapanumbalik, lumago o magbago. Bitin ko, the window of opportunity. Hanggat mayroong pagkakataon, hanggat meron ka pang konting liwanag na nakikita ng Diyos, ang opportunity, yung pagkakataon na ikaw ay makapanumbalik, makapagbago, gagawin ng Diyos. Bakit ganito ang Diyos? Sabi nga po, meron po akong tinignan na verse ng Ezekiel chapter 33 verse 11, o kaya babasahin natin sa 10, sabi niya, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagungo na sa kasamaan, kaya't hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong, ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ang nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tingnan po ninyo ang Diyos. Dahil bagamat tayo makasalanan at bagamat tayo may karapat-dapat tumanggap ng kamatayan parusa. Pero sabi niya, hindi ako natutuwa. Bakit hindi siya natutuwa? Unang-una, ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Ayaw niya. Tingnan po ninyo yung mga especially sa buhay po natin, kung tinignan nyo. Kung minsan may mga pagkakataon, galit na galit ka na. Ang sasabihin mo, kapag ito ang nangyari, ito ang gagawin ko. Eh, nangyari nga. Ginawa mo ba pagkatapos? Galit ka man, pero dahil sa pag-ibig meron ka, nagtimpi ka, nagkontrol ka. Instead na magparusa ka, naawa ka pa. Lalo na sa mga nanay yung may pasaway na anak. Ramdam po nila yan sa mga anak nila na pasaway. Gusto na nilang parang sabihin, ipagtulakan na sila, ginawa pa rin nila, pero nangingibabaw pa rin yung puso ng nanay. Umiiyak na lang siya. Itong anak ko, talagang pasaway. Sinabihan ko na itong gagawin ko, pero ginawa pa rin niya. Pasaway pa rin. Kinukuha na lang sa iyak. At pagkatapos nakikita niya kapag ginawa mo ito, kawawa naman. Para bang hindi yung pag ginagawa na, awa ka na. Bakit yung pag-ibig kasi nasa mundo mo? Ito yung pag-ibig ng Diyos. Nararamdaman nila ng pag-ibig ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya instead na magalit sila, bagang huli. Sabi nga, to the point of sacrifice, instead na magparusa, siya na tuloy ang kumarga ng bigatin. Para bang dahil ng pag-ibig niya, nang ibabaw pa rin. Mercy, sacrifice. Ito po yung ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. At ang sabi niya ng John 3:16, upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag ang muli ang binigay, biyaya pa rin. Meron po sinabi na ang Isaiah, gusto kong basahin ng Isaiah, kung ito magkakamali. Sabi nga po niya, halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Ito ang pagsinin po natin sa kanyang salita. Bagamat pula na kadubi ang iyong mga gamit, puno na ng kasalanan, pagpatay kung ano man sinasabi ng Panginoon. Pero sa kanya magpaliwanagan tayo. Kaya mong gawing puti yan. To the big, ito po yung sinasabi natin, umaandar pa rin yung pag-ibig at yung kahabagan ng Diyos, yung mercy niya, umaandar pa rin. Yung window of opportunity binibigay niya, hanggat meron kang bintana ng pagbabago, iaalok, ilalapit sa iyo ng Diyos. Kaya ito sinabi niya, magmaliwanagan tayo. Pero, maliwanag din po sinabi niya, kapag naghibagsik pa rin kayo, at saka doon kayo, wala na akong magagawa. Ibig sabihin, tinanggihan na ninyo ako sa kabila ng aking kahabagan at kabutihan sa inyo, at kayo maghihimagsik pa, kahit ayaw gawin ng Diyos na ang isang tao ay mawala, wala siyang magagawa, kundi ang ibigay ang kahatulan. Dahil pinalikuran mo, binaliwala mo ang kahabagan, kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ito po yung meron po tayo. Sabi nga po, the Trinity nagtrabaho sa kaligtasan natin. Dahil dahil sa pag-ibig ng Diyos, isinugo anak upang siya lang tumanggap ng parusa, upang magbigay siya ng bagong kasunduan na sino bang sa kanya sa mampalataya ay hindi napapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ang sino bang sa kanya tatanggap, ipinangako ng Diyos, mananahan sa kanya ang Espiritu Santo bilang tanda na ang mga pangako ng Diyos ay totoo. Kasi bibigay ka ng lakas, bibigay ng tuwa, itasil sa iyo, sendo sa iyo, na ang pangako ng Diyos ay gagawin niya. Unang-una, pinatunayan ng sakripisyo ni Kristo. At ngayon, dapat natin maunang maintindihan, ito po yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay na kailangan tayong magbago. Magbago na, lumago na, mag-recover na, at mag-ayos ng ating buhay. Ito po yung sinatawag yung pagdadreg na parang ano sabihin doon. Ito ang dakilang gawa ng Diyos ng Trinidad. Sabi nga po, ito makikita mo, kung ating pong lalong pang sisilipin, lalo pa natin titignan. Love, mercy, and grace. Nandito. As expressed ng pag-ibig ng Diyos Ama. Mercy as expressed by Jesus Christ. Grace as expressed ng Banal na Espiritu. At ang isang punto na aking nakikita, sabi ko, love pala, ay pwede mo palang, dapat ito pala yung magiging kapaliwanagan. O itong expression ng pag-ibig. Anong expression ng pag-ibig? Kahabagan at biyaya. Kaya kung kayo nagmamahal, ito pala ang sangkap ng isang mapagmahal. Sa puntong ikaw na lang ang mahirapan, para hindi na lang sila masaktan. At pagkatapos doon, marunong ka pang magbigay. Siyempre rito nasasabing, mahal kita, pero kapag ginawa mo ito, ayaw ko na sa'yo, maghiwalay na tayo, kanya-kanya tayo ng buhay, kung ano, that is mababaw na pag-ibig. Baka satisfaction lang ang meron ka, dahil maayos siya. Eh kung hindi na siya maayos, hindi ka na satisfied. Wala ka pong pwede ng sakripisyo para maayos kayo.
Pero ang tunay na pag-ibig, nihayag ng Diyos, nakita natin sa buhay ni Kristo at sa gawa ng Espiritu Santo. Ito yung tunay na pag-ibig. At dito nahayag kung gaano kalalim at dakila ang pag-ibig ng isang tao as expressed sa kanyang kahabagan at biyaya na ginagawa. Kung mababaw ka dyan, mababaw ang pag-ibig ko, ibig sabihin. Dahil dakila ang pag-ibig ng Diyos, kaya dakila din ang kahabagan ginawa niya. Siya natuloy na pako sa krus. At dakila rin ang kanyang biyaya dahil pinagkaloob niya ang Espiritu Santo at ang kayamanan na langit, tayong tagapagmana ng Diyos. Kasama si Kristo. Dahil kay Kristo. Ito yung nature ng Diyos. At ganito rin, para bang paano papaliwanag ang habag? Paano mangyayari kahabagan? Walang kahabagan na walang pag-ibig. Tama po ba? Hindi ka pwedeng mahabag na walang pag-ibig. At kapag nahabag ka, hindi ka natin doon lang na hindi ka na mapaparusahan ang kahabagan na doon pa rin yung hindi ka karapat-dapat tumanggap ng biyaya. Nandun pa rin ang pagbibigay mo. Para bang, sabi nga kung akin titingnan yung tatlo, love, mercy, and grace. Para bang love na define siya ng mercy and grace. Mercy is defined by love and grace. And grace is defined by love and mercy. Tignan mo ninyo laro ng tatlo. Ang bawat isa ay nahahayag doon kung ano nakikita mo doon sa dalawa. Sa tatlong persona, gaano ba katotoo ang pag-ibig ng Diyos, makikita mo sa kanyang anak at sa gawa ng Espiritu Santo. Gaano kahabang si Kristo, makikita mo sa pag-ibig at biyaya. Pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya ng banal na Espiritu. At ano yung biyaya ng banal na Espiritu? Nandito nakahayag sa pag-ibig at kahabagan ni Kristo. Kaya sabi ko, yung tatlo para bang silya na may tatlong paa. When they are perfectly balanced, maganda ang tayo ng silya. Gawa ka ng isa dyan, paliitin mo, maiksiin mo, ang ibig sabihin ng silya tatangigin. Kaya ang ibig sabihin, ang tatlong yan ang tinatawag natin contingent. Galawin mo isa, gagalawang-dalawa. Maapektuhan ng dalawa. At ito ang karakter ng Diyos. Yung kanyang katangian, pero ang kagandahan sa Diyos, sukdulan ang kanyang pag-ibig, sukdulan ng kanyang kahabagan to the point na ang Diyos ay nagkatawang tao, napako sa krus, para lamang mailigtas tayo sa kahatulan ng kampusan. At ngayon, binayayaan ka pa ng Espiritu Santo na gagabay at makakasama mo habang buhay. Bilang selyo rin na ikaw ay magiging anak ng Diyos panghabang buhay. Kasi the Holy Spirit ang isang guarantee na tayo tatanggap ng unang-una buhay na walang hanggan. At ito rin ang assurance na tayo ang pangako ng Diyos ay totoo at ibibigay sa atin. Kaya nga po, kakaiba ang Diyos. Kakaiba yung kanyang gawa. Kung isa sa buhay din natin masyadong maintindihan, malibang patanin sa isip natin din natin masyadong maintindihan, malibang dumadanas ka ng mga karasan sa buhay. Halimbawa, sa buhay, sabi nga kanina natin, halimbawa, sabi mo sa anak mo, ikaw pasaway ka. Pag nauulit pa yan, kalokohan mo yan, walay na tayo. Halimbawa, ano kayo magandang halimbawa? Halimbawa na lang. Actual na lang, halimbawa, isa mahirap magbigay ng true to life. Magiging marites ka to. Ano? Pero kayo, nasubukan na ba ninyo? Lalo na yung mga nanay sa kanilang anak. Pagkatapos ng kung gagawin ko ito, hindi pa man nangyayari, naawa ka na. Kayo mga nanay, kung nasubukan na, nakakaintindihan tayo. Ano? Hindi pa nangyayari, hindi yung pag ginagawa,
Naaawa ka na. Parang na-imagine mo na kapag ginawa ko ito, kawawa naman siya. Eh, bakit kawawa? Umanda yung pag-ibig eh. Umanda yung pag-ibig. Naawa ka rin din pag ginagawa, pero kailangan mo na siya parusahan. Dapat na siya tumanggap, pero nakapag-control ka pa. Bakit? Kasi yung pag-ibig ang siyang nalibabaw sa puso mo at ito ang nangyari sa Diyos Ama. Dapat na tayo hatulan. Pero hindi ko ginawa. Instead na maghatol, isinubo ang anak. At ang anak naman, talagang nagpusa din naman siya. Pagkaman siya inutusan, nagpusa din siya. Dahil nasa Aisha yung alam ko yan. Nandito ang katawan, nainihanda mo para sa akin. Siyempre, para subo mo ako. Para mangyari ang kalooban ng Diyos na hindi galit ang ibibigay, kundi kahabagan. Kung imagine mo na ang Diyos na lumalang sa iyo ay magkatawang tao para gawin yun. Sa isang matalino, sabi niya, kahangalan na sinasabi mo, ang Diyos, magkakatawang tao, magpapako ang Diyos para sa iyo. Bakit hindi na siya lumalang ng iba? Gumawa ng iba, mas magaling sa iyo. Totoo naman. Pero hindi ginawa ng Diyos. Bakit? Kasi tumantuwa siya sa atin. Because we are made in the image of God. Kaya in love ang Diyos sa atin. Ang nakikita niya sa atin, sarili niya. Doon din tingin natin sa ating mga anak. Nakikita rin na parang wala tayong kaibahan sa kanila. Nararamdaman natin ang sakit nila, sakit din naman natin. Yung hapdi nila, nararamdaman din naman natin. Dahil sa pag-ibig, meron tayo. At ito dapat natin maintindihan sa buhay natin kung gaano kakagila ang Diyos. At ngayon, kung ang Diyos ay ganoon, kailangan din tayo mag-ayos ng buhay. Kasi, sabi ng Panginoon, maging ano po sa atin babala. Kung pagkatapos gawin ng Diyos, inihayag ng Diyos ang ganitong mga bagay, at ngayon, hindi ka magbabago, ibig sabihin, binaliwala mo ang kaputihan, kakakilaan ng Diyos para sa iyo. At ngayon, sabi nga po, wala nang handog na maihain pa dahil itinako mong muli si Kristo. Ito po yung isang dapat katotohanan. Kaya nga po, totoo po yung sinasabi kapag tinatanggap mo yung kaputihan ng Diyos, totoo po yan. Kapag naiintindihan mo at meron ka talagang pasasalamat, manliliit ka sa sarili mo. Lord, ginawa mo yun sa akin, sino ba ako? Napakalaki na Diyos at wala ka pa lang sinabi sa harapan niya, pero ginawa pa rin sa iyo. Manliliit ka sa iyong sarili mo. Tama po yan, talaga po nila mangyayari. Kasi, kinumpir mo ang Diyos sa sarili mo. Pero salamat sa Diyos. Yung dati sinasabi mong hindi ako karapat-dapat, nang tumingin ka sa ginawa ni Kristo sa buhay mo, you are more than worthy to receive God's blessing. Amen? Kung tayo titingin sa ating sarili, wala po tayo. Pero kapag tayo tumingin sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, higit tayong karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng biyaya ng Diyos. Pero nawawala yan, nasisira ang lahat ng yan kapag hindi tayo tumuhod ng pag-ibig din sa Diyos. Yung tunay na pagkakilala, dapat makita rin sa atin sa buhay natin. Yung pag-ibig, kahabagan, at biyaya. So, ibig sabihin, doon sabi nga po ng Panginoon, huwag kayong humatol. Kung ang Diyos nga karapat-dapat na tayong hatulan hindi pa tayo binatulan. Sabi ng Diyos, ganoon ang ginawa ko sa iyo. Kaya mahirap humatol. Kasi sinisira natin, yung tinanggap natin na pagkatapos gawin ng Diyos sa iyo. Tapos gagawin mo sa iba yung kabaligtaran. So, sabi nga po natin lagi, wala tayong karapatang humatol, magdisiplina meron. Kung anong dapat gawin, pero yung hatulan mo, para gantihan mo, lapatan mo ng parusa sa kanyang ginawa, nauna ka pa sa Diyos. Kung minsan, sabi nga po, ang isang tao na masama,
Kapag pumilis ang Diyos, pwede naman niyang kunin, pero hindi pa niya kinukuha. So, wala tayong karapatan na gumawa ng hakbang. Sabi ko, may karapatan lang tayo. Kapag ikaw ay natasan, dahil ang pamahalaan sa Diyos, God din naman galing yan. Halimbawa, walang karapatan magparusa kung hindi ka judge. Sabi, yung trabaho ng judge, magparusa, magbigay ng dapat na parusa. Bilang kasi ang batas ng Diyos ay para din sa atin. Para sa kabutihan natin, para maibigay ang dapat ibigay sa pamamaraan dito sa lupa. Sa pamamaraan dyan dito sa lupa. Pero hindi ka naman judge. Huwag ikaw magbigay ng hatol, ibigay mo siya sa kanya. Wala tayong karapatan magbigay ng hatol. At kung ang Diyos naman ay napuno na, alam naman niya gagawin na. Anong malay natin? Sabi nga kaya gano'n. Kaya kung ay nakapako sa krus, sinabi niya mismo karapat dapat siyang mamatay. Pero nagkaroon pa rin siya ng buhay na walang hanggan. Dahil sinabi ni Kristo, kakasamahin kita sa paraiso. Nagkaroon siya ng magandang ugnayan ng oras na yun kay Kristo. Nasenyuhan ang kanyang relasyon kay Kristo. Nang sinabi niya, wag mo akong kalimutan. Ako'y maaalala mo pagdating mo sa iyong kaharian. Nang sinabi niya, naway ako'y maalala mo. Ang definition ng Diyos na binigay sa akin, wala akong pag-asa. Ikaw lang. Pero sinabi niya, karapat dapat siyang mamatay. Pero sinabi pa rin niya, pagkatapos sa kanyang pananampalataya, wala na akong pag-asa. Pero sa iyo, pili ka. Meron ka. Kaya doon natuwa ang Panginoon. Nagkaroon siya ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Nasenyuhan ang kanyang relasyon kay Kristo. Kaya dahil sa katuwaan ng Panginoon, kakasamahin kita sa paraiso. Kaya nga po may-imagine ko, palakpakan ko natin ng Panginoon. Kaya nga po may-imagine ko, noong oras na yun sabi ko, kung yung mga taong hindi nila alam ang kwento, nakita nila yung nakasabit sa krus. Bagay na, ang nagyawapangan, bagay na. Bagay sa kanya. Ang sama-sama niya. Namatay siya ngayon. Nagkita sila sa kantungan ni Abraham. Sabi niya, hindi ba ito yung makapako sa krus? Ano ginagawa mo rito? Sabi niya sa sarili, ano ginagawa kaya nito rito? Hindi ba, huwag sarahan ito na pako sa krus, bakit nandito? Pinangungunahan pa natin. Tandaan po natin, ito yung isang katotohanan na gusto ko. Ito pong isang mga katotohanan na ililiit ko. Nang si Kristo ay mapako sa krus at muling nabuhay, sabi niya, all power and authority given unto me. Kaya ngayon, kung gusto gawin ni Kristo, meron siyang karapatan na iligtas ang sino bang naisip niya. Hindi dahil sa doktrina mo. Hindi dahil sa pagiging legalist mo. Pagiging legalist natin, wala sa atin. Na kay Kristo na. Siya na nakakalam kung ano nangyayari. Hindi naman po konsentidor ang Diyos. Tandaan po natin, wala natin questionin ang Diyos may konsentidor sa kasalanan. Hindi po. Alam niya kung ano, sila nakakalam sa puso ng bawat isa sa atin sa oras na gawin ng Diyos ang isang gawa. Alam niya ginagawa ng Diyos. Balanse ang Diyos, mapait ang Diyos, mahabagin. To the point na, sabi nga kanina, instead tayo ang mamatay. Siya ng katawang tao, papago sa krus, mamatay para sa atin. Para sa lahat yan. Ngayon, kay questionin mo kung sino gusto na niligtas. So, wala na po tayo karapatan. Ang role natin ngayon, maihayag nawa ang pag-ibig, kahabagan at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Paano natin ito i-extend sa iba? Paano natin ito ipakita, iparanas sa iba ang pag-ibig, kahabagan at biyaya ng Diyos. Tayo ang refleksyon ng Diyos. Dapat ito po yung buhay natin. Tayo din ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Sabi nga po, inihanda ng Diyos noong pamanguna. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, nakaplano na yan sa Diyos. Ang kailangan mo lang sumunod.
At may pinapagawa naman sa iyo ang Diyos na wala sa harapan mo. Ibibigay naman niya sa puso mo, hindi ka mapakalit. Gusto mong gawin. Gusto kong gawin ito lang. Sino tulak sa iyo? Ang Diyos. Kasi may pinapagawa sa iyo. Ganito po magtrabaho ang Diyos sa buhay natin. At ang obligasyon natin, sumunod. Amen? Amen. Para mahayag na tunay ang tinanggap natin. Alam nyo, sino nagsasabi ang Diyos may totoo? Yung mga taong nakakabasa sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos nakikita sa iyo. Kahabagan ng Diyos nakikita sa iyo. Ang biyaya ng Diyos nakikita sa iyo kung paano ka makipag-ugnayan sa iba. At ang paano ka mabuhay ng may kaayusan. Kung paano ka mabuhay ng may pag-asa. At sasabihin na totoo ang Diyos mo. Kasi nakita nila, you are a living testimony. You are a living example. Ano? A witness, talagang totoo ka, nagpapatotoo ka. Nasa puso mo. Alam mo ba yun yung mga ahente ng mga kung ano-ano. Di ba ba, may ahente nagbebenta siya. Kapag sinabihan ka, yung mga technical na usapin, eto yan, ganito ginawa yan. Hindi ka excited. Dahil mo bigyan, ano pagkaroon ko, paano lang ginawa yan? Hindi naman yung katuwaan, hindi naman yun eh. Pero kapag ang ahente, nagsabi siya kung gaano kaganda ang isang bagay kapag ito'y gamit-gamit mo. Ano yung katuwaan na ibibigay sa'yo? At nakita mo sa kanya, bilib na bilib siya. Alam mo, kung minsan hindi ka man napapahila doon sa material, napapahila ka doon sa kanyang excitement. Kasi ramdam na ramdam mo yung kanyang sinasabi na talagang lasang-lasa niya. Pati ikaw nalalasahan mo na. At ngayon, mapapasama ka na. At ito rin po dapat tayo. Dapat nakikita rin yung excitement sa buhay, yung tapang natin sa buhay, yung pagbabago natin sa buhay, yung pagsisikap natin sa buhay, paano maging maayos sa harapan ng Diyos. Nakakahawa po yan kapag nakikita ng iba. Kaya nga sabi na, we are a living testimony, a living proof ng salita ng Diyos. At dito na sasabihin, totoo ang salita ng Diyos. Kasi, lalo na isa kang dating, sabi na, sa dahil may dami ng taong magbabago, imposible yan. Nagbago na. Ano sasabihin mo? Dapat yun ay isang malaki ng patotoo. At talaga dapat makikita nila. Ito ay dating tao, ganito yan. Hindi ko isukat akalain magbabago pa pala. Kapag nag-invite ka, para may tumutulak sa invite ko, sama siya. Kasama siya. Eh bakit? Nakita niya sa iyo eh. Na maganda yung pinuntahan mo, maganda yung naging resulta sa buhay mo. Pero kung kayo'y nagsasabi, punta tayo, pasaway ka pa rin. Ano pala kayo yung gagawin niya? Baka tutuyuin pa kayo sa isip niya. Kunwari, magbabasa daw ng Bible, pasaway pa rin naman siya. Ugali pa rin yan, hindi naman nagbabago. Kung playboy, marami pa rin asawa. Lalo na yung mga kalamesa ninyo, baka meron kayong kalamesa, huwag na yung invite sa gospel. Minsan kalamesa, kasugalan ninyo. Sira ang gospel. Huwag na rin kayo mag-invite sa mga kainuman ninyo. Sira ang gospel. Hindi nyo napapansinin, bababastos lang ang gospel. Dapat maging maayos ang testimony natin bago tayo makapag-abot ng iba. At napapanyaan nyo kapag hindi kayo nagbago. Bakit? Sa kabila ng dakilang gawa ng Diyos, walang pagbabago sa buhay mo, hindi masaya ang Diyos. Ganun pala ang Diyos. Hindi siya natutuwa. Masaya ba kayo ng Diyos hindi natutuwa? At sinasabi niyo, ligtas kayo, pero hindi naman siya natutuwa. So, dapat natin. Kaya nga po, lagi minsan nasabi ko, kapag tayo'y huwag tayong maging mayabang sa sarili. Huwag tayong maging palalo o naman. Sabihin natin, Lord, ako ay may kahinaan. Hindi ko kayang gawin ito.
tulungan mo ko. Kung sinabi nyo, halimbawa, kapag nakakakita kayo ng bote sa lamesa, Lord, kahirap tanggihan. Kung pag-honest ang iyong tapat, ang iyong paghingi ng tulong sa Diyos, sabihin mo, alisin mo sa akin ang yung auhawan sa alat. Meron akong narinig, sabi niya, Lord, hindi ko kayang alisin na sigarilyo. Tulungan mo ako. Kumihit na sigarilyo. Ang pait-pait na nasa tinapon, wala nung hindi na sa sigarilyo. Kaya lang, yung aking naraman, after 2 years, nagsindi ulit. Yun na ang simula ng pagpagsak ng kanyang pagiging katotoo. Ito yung delikado. Kapag binago ka ng Diyos, huwag ibabalikan. Yun ang susi ng pintuan na makakapasok muli ang kalatan sa buhay mo. Binago ka na at binigyan ka ng Diyos ng tulong, ginabayan ka na. Huwag mo nang sampulin na subukan ko nga ulit at i-enjoy kung para bang balikan ko yung nakaraan kung paano. Nasilo ka ng malambot. Sabi nga ng kaupangan, sinong malambot? Matali ka igot, sabi ni Brother Romulon. At nakita ko, ito yung naging susi simula ng kanyang pagbagsak ng patotoo sa pagiging Kristiyano. Kaya huwag tayo makipaglaro sa kabutihan ng Diyos. Maging seryoso tayo. Amen? Amen. Ang seryoso hindi ito biro. Bakit hindi tayo dapat naging pagbiruan? Hindi naman biro ang ginawa ni Kristo na siya matako sa krus. Dapat nga mahiya tayo ginawa niyo. Kaya hindi rin tayo biro ang kahinat lang natin kapag tayo nagkamali. Kung hindi biro ang kalalagyan natin, hindi na sa kailangan mapakot maghirap sa krus. Hindi biro ang lahat. Matakot tayo. At magalak din naman. Dahil ang Diyos, iniligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Amen? Kaya nga po, lahat ng mga mayroong pagsabit sa buhay, kung hindi nyo kaya, sabihin, Lord, kung kaya man ninyo, pagsisi na kayo. Kasi kailangan nyo talaga yan, ilapit sa Diyos. Palagay ko, lahat ng tao may sabit. Kaya dapat ng tao ay manalangin para magpaayos sa Diyos. Dahil wala pong perfect sa atin. Maganda na po yung realidad, alam natin. Kung anong realidad meron ka. Ang taong na kumikilala sa kanyang kahinaan, madaling tulungan. Pero sinasabing, wala akong problema. Ibig sabihin, hindi kailangan ng tulong. Paano mo tutulungan? Pero ang tao nasasabi may problema ako at humihingi ng saklolo, pagpapalait talaga sa Lord. Amen? So, ito po ang gusto ko pong iwan sa inyo, yung pong kakadakilaan ng Diyos sa kanyang, sa atin, the Trinity, working, nagtatrabaho sila sa ating kaligtasan, mula noon hanggang ngayon, at sa hinaharap, lahat gumagawa po ang Diyos. Gawa, yung pong kamangamanghang gawa ng Diyos ng Trinidad. Kung walang Trinidad, sabi nga, no salvation, at palagay ko, there will be no mercy. At ang grace, magiging hindi sukbulan. Kapag nagkamali, patay ka. Pero dahil, because of the Trinity, merong tumayo at tagapamagitan. Merong tumayo at tagapagbiyaya na makakasama natin ang Diyos. Magpakailan na. Magpapakailan natin. Kaya nga po, isang bagay na pinapasalamatan natin sa kanyang kalikasan. Ganun ang Diyos natin. Walang ibang Diyos na Trinidad sa Kristiyano lang. Kaya nga sila walang tagapamagitan, walang tagapagligtas. Walang kahabagan doon na para sa kanilang kaligtasan spiritual. Walang kahabagan doon. Pagtrabahuin mo ang iyong kaligtasan. Sinasabi nila, bayaran mo ang iyong kasalanan sa pagitan ng mga magagandang gawa.
Wala po sa batas niya kahit sa tao. Gumawa ka ng masama, kahit at gaano pa karami yung mabuti mo, paparusahan ka pa rin. Dahil iba ang kabutihan, iba ang kasamaan. Hindi mo pwedeng takpan. Dapat pagpayaran. Halimbawa, isa kang multi-billionaire, sabihin natin, pagkatapos, pinagtripan mo ang isang tao, lalo na, halimbawa, gawin natin extreme, isang bata, sugat-sugat mo, hanggang mamatay, pinagtripan mo patayin. Dahil nang ikaw ay mahuli, sabi mo, kumain na lang ako ng mabuti para hindi na ninyo ako patayin. Ang aking kaimatan, pamigay ko na, maraming matutulungan. Ano kaya sasabihin ng may anak? Kahit ibigay mo pang lahat yan, buhay mo pa rin ang papalit. Kaya ito ba? Kaya ngayon, ang nagipagpalit sa atin, si Kristo. Siya lang ang may katangian at kapangyarihan gumawa. Siya lamang ang mayroong kredibilidad o sabihin natin yung credential, sabihin na po natin, na pwede na magagawa ito. Walang anghel. Gano'n man sa kabalan ng anghel, pero hindi pa rin pinagtapatan ang kabanalan ng Diyos at kabanalan ni Kristo. Ito yung walang kakintasan. Ang anghel, pagamat banal na tinutukoy natin, pero nandun pa rin ang yung tamati sabihin natin, meron pa rin silang, hindi sila magiging kasi banal ng ating Panginoon. Yung kategorya ba nila, yung level, hindi sila pareho. Kaya nga, sa buhay ko natin ngayon, din ko, gawa makita sa buhay natin. Matuto na tayo. Ginawa sa akin ni Kristo, ito po yung lagi natin isipin, itong ginawa sa akin, wala na akong karapatan ng reklamo sa utos ng Diyos. Pagsisikapan kong gawin. Hindi ko sinasabing kaya na ninyo gawin, baka kaya nyo on a certain level, pero mag-i-improve po tayo habang ginagawa natin ang bagay nito. We will learn to love one another, magiging hindi tayo mapagkatol, instead na hatulan mo, bigyan mo ng tulong, sabihin mo, paano kaya magbago ito? Anong gagawin ko? Ang iniisip mo, paano siya matulungan sa pagbabago. Hindi ka mag-iisip na paano ito paparusahan. Ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kapag may nagkakamali, ang isipin natin na paano natin ito matutulungan pagbago. Bakit? Kasi gusto mo hindi mawala ang biyaya sa kanya. Kasi kapag nagsira doon, ang biyaya hindi matutuloy. Ang tumanggap lamang ng pag-ibig ni Kristo, nanampalataya, nagpasakop sa Kanya, siya lamang ang tatanggap ng biyaya ng Diyos. Amen po. At ang pangako ng Diyos. So, ito yung ating gawa. Love with our whole heart, ng buong puso, na gawin natin kung ano man ang kalooban ni Lord, kasi yun ang utos sa atin, love the Lord thy God, and love thy neighbor. Tapos, huwag mo pagkatol, let the Lord siyang gumawa ng kahatulan, ang action natin, according to His word lang, kung ano lamang ang sinasabi niya, hanggang doon lang tayo. Kung ano man ang bibigay sa iyo, karunungan ni Lord, direction ni Lord, basta binigay sa iyo sa salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala, bagamat hindi pare-pareho ang sagot kung saan, pero ang conviction ng Diyos, nasa puso mo ilalagay mo. At tayo, hindi porke kaaway mo yan, isara mo na ang pwede mo maitulong sa Kanya. Kaya nga sabi niya, gumawa ka ng mabuti sa iyong kaaway para siya binuhusan ng tubig na malamig sa kanyang ulo, katawan. Ito po yung pwede natin gawin. At ito rin yung utos ng Diyos. Hindi porke kaaway mo, mag-isip ka ng hindi maganda sa Kanya. Amen? Nakakalungkot na, nalala ko lang bigla. Dahil sa eleksyon, it's better na magdalaw siya magkaroon ng kamag-anak at kaibigan dahil magkaiba kayo ng binoto. Sabi ko, talagang nagdilim ng kanilang mga isipan dahil sa galit na ibinaon sa kanila. Kasi
Hindi naman po sila sisisihin natin eh. Ang sinisisi natin yung mga nagtanim ng galit sa puso nila at isipan, nagdalim ng isipan nila. Kung wala, hindi nila sasabihin yun. Ang isang punto dito pala, sa akin nasabi, kapag ang tao ay may nagagawa, huwag mong isipin, bakit gano'n naman siya? May okasyon. Hindi, ang tanong mo, bakit ka nagawa yun? Magiging mas magaan ang pagkikitungo mo. Pero kapag nag-demand ka, alam naman yung tama at mali. Bakit ka ginawa? Para galit na galit ka. Maghahanap ka ng justisya. Hindi po gano'n. Hindi po kayo magiging hindi kayo maayos. Pero kapag sinabi mo, bakit niya ginawa yun? Ano kaya ang dahilan? Ano yung force sa likod niya? Bakit niya ginawa? Doon mo unawain at makakakita ka ng solusyon na kayo magkakasama pa rin. Kasi you are not, hindi ka lumahatol, hindi ka nagpaparusa. Kahabagan ang inaharap mo para sa kanya. To the point na ikaw na magkayo sa magsakripisyo para maayos kayo. Ako ba'y natindihan nyo sa punto nyo? Yun po yung dapat natin maging ugali. Bawat tao may dinadaan ng problema. Sabi nga po ng isang nakita ko sa Facebook, nagmamaneho siya, nagkaroon ng konting traffic na aberya. Magmura yung isang driver. Ang dami ang sinabi, yung driver na isa nakangiti lang. Taxi driver siya, nakangiti lang. Sabi niya, para sa dump truck. Sabi niya siya, ano yung dump truck? Dump truck na basurahan daw. Sabi niya, bakit? Para sa basura, dump truck na basura. Sabi niya, bakit mo sinabi para sa dump truck na basurahan? Sabi niya, kasi kung siya nagalit, binungo sa akin. Naku, ba't yung ibig sabihin? Kung isang taong ganun eh, huwag ka basta mag-react. Mag-isip ka, ano kaya dinadaan ng tao ito? Ano yan, naging meron ito, bakit ganun siya? Kaya mga taong magagalit, huwag kayo tatabi, baka kayo buhusan ng basurahan. Medyo mag-isip kayo, paano nyo lapitan at ayusin. Huwag na nating isipin niya, bakit niya galit kayo, ginagawa niyong personal. Meron pala siya personal problem. Na-stress lang, kung ano nangyayari sa puso at isipan niya. Kaya, kung tayo magiging matalino, patutulungan natin siya. Amen? Kasi, maliit lang yan sa ginawa ni Kristo, napakalaki sa atin. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon.